Okay, ang aking pong topic, God-given power and authority to believers. Sa title pa lang po ay malinaw na ang Diyos ay nagbigay ng power and authority sa bawat mananampalataya. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leader, kundi sa bawat isa. Sabi mo sa iyong katabi, bawat isa pinagkalooban ni Lord. Bawat mananampalataya ay pinagkalooban ni Lord ng power and authority. Ang power and authority sa title ay sabi ko, God-given. Ito'y galing sa Lord, ito'y ipinagkaloob sa kanyang mga anak. Sino rito ang tunay na anak ng Diyos? Maniwala ka hanggang mamaya, ito po ang lilinawin po natin sa inyo para ma-exercise po natin the God-given power and authority. Luke 10:19, I have given you authority, sabi ni Jesus. Again, ang authority ay galing kay Lord. Ang galing sa Panginoon ay binibigay sa kanyang mga anak. Sino rito mga anak ng Diyos? Meron kang power and authority to overcome all the power of the enemy. Ikaw ay overcomer, hindi ka defeated. Ikaw ay victorious. Ikaw ay victor and you will never be a victim kung hindi mo pahihintulutan. Ito po'y lilinawin natin. Ang nagpapahintulot ay tao, hindi ang Diyos sa mga mali. Kaya tayo'y binigyan ng kapangyarihan to bind all binding spirit. Tayo ang tayo po yung magbabind, tayo ang maggagapos, tayo ang hahadlang, okay, sa iyong gagawin, sa gagawin ng kaaway. Para hindi ka manakawan, hahadlangan mo ito. Hindi ka magpapahintulot. Kaya I have given you authority to overcome. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, kung may problema ka, mapagtatagumpayan mo yan. Overcomer ka. All the power of the enemy. Sabihin natin, lahat ng kapangyarihan ng kaaway, ma-overcome natin. Dahil sa power and authority na ibinigay ni Lord sa iyo at sa akin. Uulitin ko, ang pinagkalooban ng power and authority ay hindi lang mga pastor, hindi lang mga AGL, hindi lang mga ministry head, lahat ng tunay na anak ng Diyos ay pinagkalooban ng Panginoon ng power and authority. Nasaan dito ang mga anak ng Diyos? Ikaw at ako ay may power and authority at yan ay galing sa Panginoon. Kailangan pong gamitin na natin, panahon na, para ito ay ating i-exercise. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kailan dumating ang Holy Spirit sa iyo? Nung mag-surrender ka ng buhay kay Jesus. Nung gawin mo si Jesus na Lord and Savior. Nung may genuine faith, genuine relationship, doon dumating ang Holy Spirit sa iyo. Umalis pa ba si Lord sa iyo? Nagpapatuloy ka ba bilang anak ng Diyos? Ang tunay na anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nasa iyo si Holy Spirit para ma-overcome mo ang lahat ng uri ng kasalanan. Ang sabi ko po, we have power and authority to overcome sin. To overcome any problem. Overcomer ka. Victorious tayo. Walang magiging victim. We have the mind of Christ. We are seated in the heavenly places. Palakpakan natin. Walang magiging biktima rito in Jesus' name. Kaya kailangan patuloy na maunawaan natin, ibinigay sa iyo at sa akin, bago umalis si Jesus, going to heaven. Sinabi niya, Matthew 28, Matthew 28:17. Ibinigay na sa akin ang kapangyarihan. Ibig sabihin, na-restore na. Kasi naagaw ni Satanas sa pinagkalooban ng Panginoon. Nung magkasala si Eva at si Adan. Pero yung tinuro ko sa inyo on the second Sunday. Kasi yung first Sunday, resurrection, power of Christ, death, and resurrection. On the second day, kasi may mayroon po palang
mga nag-aabang sa akin sa YouTube na hindi ko mga kilala, nakita ko po doon sa sa Mega ng camp. Bless po, ako po ay nagwa-watch sa inyo sa YouTube. Sabi ko, bless the Lord. Thank you, thank you. Kaya kayo mga nagwa-watch, laging nag-aabang ng katuroan, the Lord bless you. Kayo po mga nasa YouTube, nanonood, mga nasa online. Sila po pala yung series ngayon ating ginagawa. Kaya lagi ko po inuulit-ulit yung mga tinuro ko. Tinuro ko po ng first Sunday is kaya power of Christ, death, and resurrection. Second Sunday, doon na natin sinimulan living in the authority and power of the name of Jesus. So, sinundo natin noong isang linggo. At ngayon naman po ay about God-given power and authority for every believer. Again, ito'y binigay sa bawat mananampalataya, hindi lang sa mga pastor, kailangan magaling malinaw sa atin. At sabi ng Lord, Acts 1:8, you will receive when? You will receive power when? The Holy Spirit. Saan galing ang power? Kay Holy Spirit. Sino si Holy Spirit? Third person. Persona siya, nasasaktan. Sino si Holy Spirit? The third person in the Trinity. Siyang iniwan ni Jesus Christ. He is the Spirit of Christ. Gets po natin? He is the Spirit of the Father. Gets po natin? You will receive power. Saan galing ang power? Kay Holy Spirit. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo at sa akin. Kailan siya nanahan sa iyo? Nung maging genuine ang relationship. Genuine ang iyong relationship sa Kanya. Nanahan na si Holy Spirit sa iyo. Siya ang may taglay na kapangyarihan. Gets po natin? Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Anong taglay ni Holy Spirit? Power. At dahil si Holy Spirit ay nasa iyo, may power ka. Palakpakan na may kapangyarihan. Gets po natin? Malinaw po yan ha. Basahin natin sa Tagalog. Luke 10:19, 19 to 20, 19 to 20. Binigyan ko kayo, sabi ni Jesus, ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway, madadaig natin. Sabi ng Biblia. At walang makapananakit sa inyo. Sabi mo sa iyong katabi, kahit problema, hindi ka kayang saktan. Overcomer ka. You will stand firm. Because the Lord is greater in you. Amen? Walang makapananakit. Wala raw. Kapag hindi natin pinahintulutan, kaya natin sinasabi, saraduhan ng entry point ng kasalanan. Saraduhan yan. Stop committing sin. Walang perfect. Pero pag nakita ni Lord yung desire na ayaw mo magkasala, repent agad, repent. Maraming unrepented sin. I-repent mo yan. Yan ay entry point. Kung bakit nakakakarga. Kasi ayaw aminin ang pagkakamali. Sabi mo sa iyong katabi, tinuturuan tayo para tayo ay mapagpala. Totoo po yun. May mga unrepented sin kasi ayaw tanggapin siya'y mali. Paano i-repent? Unrepented sin, ito po'y nagiging open door. Gets po natin? Unforgiveness. Unforgiveness, unconfessed sin. Mga hindi na i-confess na kasalanan na dapat ay inaamin mo kasi ito ay pagpapakumbaba. Gets po natin? Yan po yung pagtalikod. Yan po yung repentance. Ang tunay na repentance ay pagpapakumbaba. Inaamin mo pag ikay mali. Hanggang hindi mo inaamin, you will not be forgiven. Delikado. Nagiging bukas. Sabi mo sa iyong katabi, naunawaan mo. Yan po ay galing ako sa ASOD, na-remind uli, magkasunod yung ASOD dito sa Batangas, ASOD doon sa Hong Kong. Napakalinaw. Paulit-ulit po yan. Saraduhan mo ang pintuan para ikaw ay effectively magamit ng Lord ng malakas, masaya, puno ng peace. Overcomer. Taas ulit ang kawin ng mga overcomer. Yan, palakpakan natin si Lord. Walang makapananakit sa inyo kapag hindi natin pinahintulutan. 19.
Ibig sabihin, may ginawa man na yung kapwa, pero hindi mo pinahintulutang ikaw ay maapektuhan. Wala lang yan, talbog lang yan. Talbog yan. Shielded ka with faith. Shielded ka with love. Sino rito ang gusto mo kumapal ang love ng Lord sa'yo? Para ang ginawa ng iba, talbog lang. Pumalakpak sa Lord. Hindi ka maapektuhan. Hindi ka maapektuhan. Eh bakit? Nakalagay sa Biblia, talaga may mararanasan. Kahit si Jesus may naranasan. Mga disciple pa ang gumawa. Eh yun na nga, tinetest tayo. Sabi mo sa yung katabi, overcomer ka, pasado ka. Ang pinasahan mo, hindi ka na ibabalik doon. Ang pinasahan mo, hindi ka na ibabalik. Pag lagi ka na lang ang may nararanasan, hindi ka pa nakakapasa. Ang kausap ko rito, nakapasa na. Masasaya kayo sa dati. Bless na bless. Mas masaya. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu. Daigin mo. Overcome evil with love. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Love. Ang love ay power. Ang forgiveness ay power. Ang pagre-repent ay kapangyarihan yan. Para madaig mo ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Lungkot, madadaig mo yan kapag ikaw ay puno ng peace. Because you know the Lord who is with you, the source of peace. Kahit may problema, may ginagawa ang kakapwa mo, still you have the joy. Huwag mong ipananakaw ang joy. Napakalaga ng joy na pinuproduce ni Holy Spirit. Wala ritong mananakawan ng joy. Hindi ka papayag na manakawan ka ng joy dahil sa ginawa ng iba. Mag-i-increase ang joy ng joy upon joy in your life. So surrender mo agad kay Lord. Magpapatawad. Kahingi ka ng tawad, aaminin mo pag ikaw ay mali. Para sarado ang pintuan ng kaaway sa buhay mo. Sa buhay mo. Sa buhay natin, sarado ang pintuan ng kaaway. Hindi tayo papayag na manakawan ang ibinibigay ng Lord. Ang pinuproduce ni Holy Spirit, love, joy, peace. Huwag mo yang ipapanakaw. Pag may ginawa sa iyong iba, hayaan mo. Sabihin mo lang, overflowing ang joy, overflowing ang peace, overflowing ang faith, overflowing ang courage. Hindi ako papayag na binibigay ng Lord sa akin ay manakaw dahil sa ginawa ng mali ng iba. Sino ang nagpapahintulo? Tao rin eh. Sabi mo sa iyong katabi, simula sa araw na ito, mag-i-increase ang joy, mag-i-increase ang peace, mag-i-increase ang strength. The joy of the Lord. Kaya malakas kahit puyat. Yan pong naranasan namin sa Hong Kong. Nagtatanong ko, kumusta ka? Isang oras po ang tulog. Ay, ako rin. Sabi na Apostol, ako rin. Di pa po kami nakakababoy ng tulog. Pagdating dito, umaga na. Tapos ginawa agad camp. Naroon pa po ang maleta ko sa salas. Hindi ka pa po naayos. Okay lang. Masaya pa rin ako. The joy of the Lord is my strength. Ang gawin ng kalooban ng Lord ang nagpapalakas sa akin. Sino rito patuloy na lalakas dahil patuloy mong ginagawa ang kalooban ng Lord? Pumalakpak ang shout, Amen! Gusto mo lumakas kahit kulang ang tulog, kulang ang pahinga, gusto mong malakas? Gawin mo ang pinagagawa ng Lord. Hindi ka manghihina. Sundin mo ang gusto ng Lord. Maging masaya ka. Kahit may problema. Kahit may mali ang iba. Di sila yung nagkamali, di sila na-accountable. Eh bakit ka pa apekto? Hello? Eh silang mali eh. Pinagkamali sa'yo, eh silang mali, silang accountable. Tama? Hello? Basta yung binibigay na joy at peace at courage ng Lord sa iyo, huwag mong ipanakaw. Choose to be happy all the time. Sabi ko, choose to be happy. Choose to have peace all the time. Pumalakpak sa Panginoon, ang blessed. You have the power. Sabi lagi ng Apostle, you have the built-in power because of the Holy Spirit. Kaya binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin. Daigin mo ang anumang gusto ng kaaway na pagsabungin sa pamilya, sa ministry. Daigin mo yan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ng Panginoon, na daigin.
ang masasamang espiritu. Ano yung masasama? Yung mga masasamang ginagawa ng ating kapwa. Daigin mo yan with love. At ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, nating si Satanas. Sino ating kaaway? Si Satanas. Binigyan kayo ng kapangyarihang daigin. Lahat ng kapangyarihan binigay. Sabi rito, at walang anumang makakapinsala. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo gan sinabi ng Biblia? Walang makapipinsala. Ikaw man ay may problema. Yes, hindi ito magtatagal. Totoo may problema. Pero hindi ito, huwag mo pahintulutang magtagal. Na ikaw ay dinadala sa kalungkutan dahil may Diyos. Buhay ang Diyos. Kasama natin ang Lord. Inihanda na niya ng lahat ng kailangan natin. Maniwala ka, inihanda ang lakas, ang anointing, ang favor, ang blessing. Nakahanda na yan. Nakahanda na ang solusyon. Sino naghanda? Ang Panginoong Diyos. Alam niyang hindi natin kaya? Just do the possible. Talikuran ang mali. Patawarin ang sarili at ang iba sa pagkakamali. Keep on moving forward to the next level. Increase our faith through the Word of God. Huwag nating hayaan na yung ibinibigay ng Lord sa atin bilang kanyang anak ay manakaw ng kaaway. Tayo ang magbabawal niyan. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ikaw at ako'y binigyan ng kapangyarihan magbawal. Matthew 18:18. Ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ipagbawal mo ang lungkot. Nakakalungkot, may namatayan. Wag kang mag-dwell. Ano pang magagawa? May namatay na. Pero syempre, may kaunting kalungkutan, ang Lord naman nagbibigay ng comfort. Amen? Sino kang hindi namatayan? Ako'y namatayan noon pa. Siyempre, nakakaranas tao tayo tama? May emosyon tayo, ang emosyon na ay regalo. Sabi mo, ang emosyon ay regalo ni Lord. Hindi tayo ginawang robot. Nasasaktan tayo, pero hindi ka magdodwell dyan sa pain na yan. Overcomer tayo. Doon sa ating pinag-aaralan. Amen? Overcomer tayo, mapagtagumpay tayo. Walang anumang makapipinsala sa inyo. Verse 20, ganun pa man. Huwag kang matuwa dahil napapasunod ninyo ang masamang espiritu. Ano daw po ang mga masasamang espiritu nasunod sa atin? Alis! Ano mang kahirapan, alis! Sa pangalan ni Jesus. Sakit karamdaman, alis. Mga bukol, alis. In Jesus' name. Napapasunod daw. Hindi ako may sabi. Basa po. Ganun pa mo, huwag kayong matuwa. Huwag daw matuwa, kawasang natutuwa nga. Ibig sabihin, higit daw, magtuwa tayo. Huwag kayong matuwa dahil napapasunod yung masamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasunat sa langit ang pangalan nyo. Sino ang nakasulat ang pangalan sa langit? Silang mga overcomer. Sila na ang faith ay genuine. Silang mga anak ng Diyos. Bakit? Sino gang gumagawa ng pagbabawal at pagpapahintulot? Tayo. Mga anak ng Diyos ay nakatalaraw ang ating pangalan sa buhay sa aklat ng buhay sa langit. Sino gari itong nag-uulat na ito na matuwa kayo dahil nakasulat? Ba't nakasulat? Binigyan tayo ng power and authority dahil nasa atin si Holy Spirit. Katunayan na nasa iyo si Holy Spirit, sabi ng Acts 1:8 na ating binasa, ikaw ay may power, ikaw ay may authority. Ikaw na may power and authority, magala ka, ang iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Sino rito may Holy Spirit? May power and authority ka. Tanungin mo lang, ginagamit mo ga? Alam ko pag uwi nyo, gagamitin nyo na. Number 1, Roman numeral number 1, tutuloy ko po ito next week. Ito po'y mahalaga. Ito po'y very basic. Pero alam nyo, mga itinuro sa amin doon, ay mga halos basic din. Makailangan. Number 1, power versus authority. Power, ito po yung Greek word, dunamis, dynamite. Ang power na meron ka at ako ay dynamo. Galing kay Lord, supernatural power. Galing kay Holy Spirit. Gets nyo? Yung power na yan ay ability, strength, supernatural force.
Kaya di mo nakikita yung ipinagpe-pray mo. Bakit ito may karga, may kinalaman ang karga sa nararanasan ng mga tao, malimit. Lahat ng aming ipinag-pray sa Hong Kong, kaya nagpa-pray. Makinig kayo. Ang mga nagpapa-pray, may nararamdaman. May problema sa health. Kaya nagpa-pray. Ay nung aming ipag-pray, lahat ng nahawakan kong ipinag-pray ko, kargado. Kaya may nararamdaman. Ang kargay mga kaluluwa. Pag-usapan na lang natin yan. Lahat ay nakalaya. Ang mga kaluluwa'y pinantanggap sa Panginoong Hesus, nakapasok sa langit, nagpatawad. Kaya pala hindi makapasok, hindi nagpapatawad. Text ba ito? Up muna natin. Okay. Supernatural ito. Supernatural ang galing kay Lord. Wonders talaga. John 14:12, greater things you will do. In the last days, the Holy Spirit will pour out. Kaya blessed tayo in J1 family. We belong to Apostolic Church. And we have the Apostle. Apostle Art, doing signs, wonders, and miracle. At ito isinare sa body of Christ. Isinare sa iyo at sa akin yung power and authority. Yes, blessed po tayo. We have the apostolic anointing. May tinanggap kami kaamon, fresh na fresh. The apostolic anointing for apostolic mission. Atin po ngayon, target to bring people nearer to the Lord. Using the apostolic anointing. Mag-expand po ang kingdom of God. Katuwang natin, tayo po'y katuwang partner ni Lord sa kingdom niya. Ikaw at ako ay mag-share ng Word of God. Taglay natin si Holy Spirit. Yan ang gusto ni Lord. So, alam natin ang power, dynamo, dunamis. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, grabe ang power na meron ka. Hindi kilikili ha. Huwag mo niyang isipin mas matindi ang power ng kilikili. Hoy, hindi. Hindi. Katapat lang yan itawas. At kalamansi. Kung ayaw mo ng tawas, kalamansi. Mamumuti pang kilikili mo. Kung ayaw mo ng kalamansi, tawas, milko. Okay. Alam na po natin ang power, ha? Ang power na binigay sa iyo galing kay Holy Spirit, it is dynamite, dynamo, dunamis. Ito'y supernatural. Authority naman. Ano yung authority? Sa Greek, ang meaning ng authority, exousia. Ikaw at ako'y binigyan ng legal right. Legal ang authority na binigay ni Lord sa iyo. Say amen. Ay galing kay Lord ang binigay na authority. I have given you power and authority. Galing kanino yung power and authority? Kay Lord. Ano ang power? Dynamite. Dynamo. Alam mo yung dynamite? Pagka New Year, boom. Supernatural ang power ni Holy Spirit na nasa iyo. Alam mo ba yon? Pumalakpak ka, naniniwala meron kang dynamite. Dynamo. Ang power na meron ka. Pag ginapos mo, ginagapos ko lahat ng sakit karamdam at lahat ng sumpa. Pinasasabog ko at ini-erase ko ang lahat ng mga photos. Tinuro po yan sa amin. May mga photos palang ginagamit ang kaaway. Lahat ng photos sa evil realm, ito ay deleted. Mga photos ng bawat isa, dinideklara ko, deleted in the evil realm. In Jesus' name. Agree naman kaya. Mga videos, lahat ng pag-uusap na nakatala sa evil realm, ito ay deleted. Sabihin natin, in Jesus' name. Kailangan po yan. Pati yung mga hangin, kasi merong isinubsob, inginudgod, nadapa. Ang ginamit ay hangin. Kaya ang hangin, dinideklara ko, ito is sealed, cleansed by the blood. Araw-araw may gagawin kayong pananalangin.
Para walang maganap na pagnanakaw, walang maganap na mga sumpa. Lahat ng sumpa sa pangalan na Yesus, sabay-sabay tayo. Anumang sumpang binitawan sa akin, sa Jaiwan Bawan, sa aking mga anak, asawa, manugang at apo, mga kapatid, ito'y kansilado, kinakansila ko sa pangalan na Yesus. Sa mga nasa online, mga naririto, lahat ng sumpa, kansilado and destroyed. Ito'y kinakansila ko sa pangalan ni Jesus. Scattered lahat. Balik kay Satanas multiple times. At walang monitoring devices na magaganap. Sa pangalan ni Jesus. Wala. Sabihin natin, wala. Walang monitoring devices ang kaaway. Laban sa iyo at pamilya mo. Laban sa akin at pamilya ko. Laban sa mga nasa online. Walang monitoring devices ng kaaway. Ito'y wasak, destroyed, powerless. At nagsisimula palang mag-utter ang kaaway, dissolved na, destroyed na, powerless na. Sa pangalan ni Jesus. Maging sa mga estudyante, matuto kayong gamitin ang power and authority. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, tandaan mo ang power na meron ka, dynamite. Kaya lang, hindi ginagamit. Parang yung ikaw ay anointed, di mo naman ginagamit to preach. Paano yun? Gamitin natin. Tinan mo yung binigyan ng in-appoint ng mga TDRO. Ang laki-laki ng truck. Siya may power and authority. Pag-stop niya natigil, why may authority? Ikaw at ako, legal ang authority na binigay sa'yo. Dynamite ang ibinigay na power sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Gamitin mo na yan. Sabi mo, partner, gamitin mo na naman ang binigay sa iyo ng Lord. Para hindi ka nababatukan. Ikaw ay victorious, hindi ka victim. Amen. So, ang authority, ito'y legal right to use the power. God gives you power. Galing kay Holy Spirit, and God gives you authority using the name of Jesus. So, pinaturo ko po noong isang linggo para magamit mo legally yung authority, the name of Jesus. You need to be abide. You need to be connected. You need to be surrendered. Number 2. So, number 1, power and authority. Number 2, cooperation. The Holy Spirit dwells in a believer. Yun ang totoo. Nananahan si Holy Spirit sa iyo at sa akin. He guides, protects, convicts, empower. But, He does not override human will. Hindi pinakikialaman ni Holy Spirit na nananahan sa iyo at sa akin. Hindi niya pinakikialaman yung binigay na will. Hindi niya tayo ginawang robot. Alam niyo yon? Kahit si Eva, hindi niya pinakialaman. Sinabing huwag kakainin ang bunga ng puno na nasa gitna. Kinain, hindi pinakailaman ni Lord. Why? Ikaw at ako'y binigyan ng kalayaang magdesisyon. Gamitin mo yan sa tama. Hindi yan pinakikialaman ni Lord. He never override our will. The human will. His work becomes effective. Makinig po kayo. Ang kilos ng banal na Espiritong nasa iyo at nasa akin, magiging effective when there is yielding, obedience, and surrender. Malinaw na sa atin ngayon. Ikaw at ako ay binigyan ng power and authority. Pero yung power na yan, yung authority na yan na meron kaya kailangan mong gamitin, ito'y magiging effective lang. Makinig kayo. Ayaw ko na po na may paulit-ulit na senaryo na mararanasan ng bawat isa mula sa buhay ko. Kaya tinuturuan tayo para maging effective yung power, maging sharp, matalas. Kailangan nating mag-surrender totally sa Lord. Mag-yield sa kalooban niya, magpatawad tayo, sarili natin, patawarin natin. Ang iba patawarin natin, mahalin natin, utos yan ng Lord.
Mahalin mo ang Diyos, una sa lahat. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya na iyong sarili. Gets po natin. Gusto mo maging effective? Ang power ni Lord sa'yo? Ano ang solusyon? Sagot naman po kayo. Yielding, obedience, and surrender. Patay sa sarili. Sino rito ang susunod sa Lord to die to ourselves? Charge to the cross dapat. Sinaktan ka, pinahiya ka, siya yung nagkamali. Nasaktan ka, pero huwag mong patatagalin at huwag mong dadagdagan ng kasalanan, yung kasalanan ginawa niya. Because the Holy Spirit nasasaktan pag tayo nagkakasala. Amaya ilalagay ko. So, cooperate to the Holy Spirit. He does not override the human will. His work becomes effective where there is shielding, obedience. That's why someone can genuinely have the Holy Spirit and still not walk in power. The issue isn't presence, but cooperation. Nandiyan ang presence ng Holy Spirit sa'yo bilang anak. Kaya lang, ang tanong, nakikikooperate ka ba sa Kanya? Gusto niya, maging malinis tayo. Clean vessel. Hubarin ang makamundong pagnanasa. Hubarin ang makamakasariling pagnanasa. Maging patay sa sarili. And the power of God will be sharpened in your life. Sino may gusto nun? The lack of power in a believer's life isn't because God is withholding anything, but because of how fully a person allow the Spirit to work through them. Hindi nanghihina si Holy Spirit the all-powerful God. Pero kaya humihina ang kapangyarihan ni Holy Spirit. Hindi nanghihina. Pero bakit nararamdaman ng mga mananampalataya sila nagiging talunan? Bakit? Paulit-ulit na lang. Ang pangyayari, bakit? Nagiging ineffective. Why? Hindi isinusurrender. Hindi nag-yield sa kalooban ng Lord. Ayaw sumunod. Buhay na buhay ang gusto ni sarili. Sino rito gusto mo? Buhay na buhay ang gusto mo. Asang kamay? Buhay na buhay ang gusto mo. Sino naman mo'y gusto? Buhay na buhay ang gusto ng Panginoon. Alapahan natin si Lord. Kailangan si Lord ang nabubuhay na. Sabi ni Paul, hindi na ako ang mabubuhay. Si Lord na ang nabubuhay sa akin. Kasarap noon, Lord, araw-araw gusto ko yon. Sabi mo sa Lord. Sabi mo sa Lord. Magiging mas masaya ka, I tell you. Mas magiging mapayapa ka, I tell you. Pag ang nabuhay na si Kristo. At yung mga ginawa ng iba, charge to the cross. Ang sakit kaya na ikaw ay gawa ng mali. Charge to the cross. Sabi ni Lord, kailangan, you are not just my follower, you are my disciple. Sino ang mga follower? Yung 5,000. Pinakain ni Lord yung mga follower. Yung 5,000. Sabi ni Lord, naku, nakabag naman ako sa mga ito. Gusto kong pakainin sila. Follower. Pero ang tinitukan ni Lord, 12 lang. Sila yung mga tunay na disciple. Hindi iniwan si Lord, bagamat itinatwa na natili pa rin. Nagpatuloy. Naging tunay na disciple at apostle. Palapakan natin si Lord. So, yung sinasabing mananampalataya ay parang pipitsuging Kristiyano ay nagiging ganon kasi buhay na buhay ang sarili. Dapat si Christ na. Para ikay maging masaya. Yes po natin? Malungkot ang tao na lagi na lang ang nagdwell sa problema ng iba at problema ang ginawa ng iba at problema. Ayaw ko niyan. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ko niyan, partner. Binibigay ko lahat yan sa Lord. Sige, surrender sa Lord lahat. Surrender lahat para ikipag-uwi masaya-masaya. At ngayon pa lang, dumadaloy ng peace. Dumadaloy ang courage. Dumadaloy ang joy. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Shout, Amen! Love, joy, peace from the Holy Ghost. Shout, Amen! Sabi mo, I claim it. In Jesus' name. It's not about whether the Holy Spirit is present.
It's about how much a person is shielded, obedient, and aligned. Aligned your will to His will. Alam na natin ang kalooban ng Lord. Nasa Biblia, alam natin, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mong umuusig sa'yo. Yes po natin? Parang kakunti na nag-amen. Sabi nung isa, mahirap po. Nandyan nga si Holy Spirit. Paano kung doon ka nga dinadala? Having a Christ-like character, yung nung ko pa po yung tinuro, akin lang pong nire-remind. Kasi nasa ano po tayo? Yielded, obedient, and aligned. Para maging effective yung power. Power po kasi, yung ikaw ay may peace, that is power. Hindi yan kayang bayaran ng salapi ang peace. That's power that God has entrusted unto us. Choose to have peace. Choose to have joy. Yan po'y pinuproduce ni Holy Spirit. Yes, palakpakan natin si Holy Spirit. It's not about whether the Holy Spirit is present. It's about how much a person is shielded, obedient, and aligned. Number 3. So, tapos na tayo doon sa Roman yung power and authority. And then doon sa cooperation. Cooperate tayo kay Holy Spirit. Sinong cooperate kay Holy Spirit? Anong gusto ni Holy Spirit? Naka-align tayo sa gusto niya. Surrender tayo sa Kanya. Surrender mo lahat. Ina-attack ka, surrender mo kay Lord. Minamali ka, tama ka naman, surrender mo kay Lord. Pinapahiya ka, surrender mo kay Lord. Piliin mo, love, joy, peace from the Holy Ghost. Sabihin natin, love, joy, peace from the Holy Ghost. Love, joy, peace from the Holy Ghost. Love, joy, peace from the Holy Ghost. The joy of the Lord is my strength. Ang gawin, ang sundin, ang kalooban ng Lord, ako'y lumalakas. Example natin sa ating family, JA1, Ate Apostle. Lakas niya. Nakita ko po. Kulang kami sa tulog, kulang sa pahinga, pero ang lakas niya, nag-aasod siya. Nagturo siya. Nag-minister. Grabe. Palakpakan natin si Lord. Tapos diretso sa camp. Diretso sa camp. Kaya nga, kung susundin namin yung sarili, parang first day pa lang, Lord, parang gusto ko magpahinga, may sugat ang aking gums, dahil ng aking bagong denture. Pero hindi ang susundin ko ang sarili ko, kayo, Lord. Naka-attend pa rin ako, nag-report ako sa apostle. Sabi niya, kumusta ang gums mo? Ginamit ko po ay old denture. New denture, masakit talaga. Ginamit ko sa Hong Kong yung new denture, masakit. Sabi niya, kumusta ang gums mo? Ang pagaling na po, ginamit ko po ay new denture, old denture. Sabi, akala niya hindi ako a-attend ng first day. Kasi nung kami po nagdi-dinner, in pain po ako. Miya kainin mo na lang ay malambot. Kasi yung pong new denture, habang tumatagal kong ginagamit, nagkasugat ang aking gums. So, ginamit ko ang old. May paraan. Why? I want to yield myself, surrender myself to the Lord. I want to obey what He wants me to do. Kaya, sarap pahinga, matulog, bumawi, makakabawi rin. Sabi mo sa iyong katabi, partner, makakabawi ka rin. Pababawiin tayo ni Lord. Pababawiin sa mga nawala, mababalik. I-restore na ni Lord ang power and authority, ni-restore ang relationship, lahat ng nawala, kayang ibalik ni Lord. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, lahat ng nawala in Jesus' name, mababalik. Maniwala ka lang. Use your power. In Jesus' name, mababalik araw-araw. Sabihin mo, from the north, south, east, west, blessings flow like a river, favor flow like a river, healing flow like a river, peace, love, joy, peace from the, like a river, overflowing peace, overflowing strength like a river, the joy of the Lord is my strength. In Jesus' name, I receive it. Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus, knowing and believing the Holy Spirit is in you, is behind the power. And the power that we had is dynamo. And the authority na meron tayo, ito'y legal na authority. Bigay ng langit, bigay ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Number 3, the Spirit can be resisted or limited. Sabi ng Biblia, nalilimitahan ang kilos ng Holy Spirit dahil sa mga Kristiyanong ayaw sumunod.
nare-resist ang move na Holy Spirit kapag ang tao'y ayaw magpasubmit. Ikaw at ako, ang gusto ng Lord, umani siya ng parangal mula sa atin. Kaya lang nagigrieve si Holy Spirit pag hindi tayo nasunod. It can be resisted. The Holy Spirit can be resisted and limited sa buhay ng Kristiyano. Ayaw ko na malimitahan sa iyo ang move ni Holy Spirit. Ang gusto ng Holy Spirit, kung gusto ng Holy Spirit na ikay gumaling, gagaling ka. Huwag mo lang lilimitahan, magpatawad ka. Ang gusto ng Holy Spirit, pinoproduce niya sa iyo'y peace. Pinoproduce niya sa iyo'y joy. Pero bakit hindi nangyayari? Kapag ang tao'y hindi sumunod na magpatawad, hindi sumunod na i-apply, paltan ang mali sa isip ng Word of God. The Spirit of God can be resisted or limited. Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. Ikaw at ako'y pinaalalahanan. Pag tayo nagpatuloy sa gawang mali, alam mo ng mali, stop it. Malilimitahan ang move. Gusto ni Lord, ikaw ay pagpalain. Gusto ng Panginoon, ikaw ay pasayahin. Gusto ni Lord, i-restore. Yan ang gusto ni Lord. At lahat ng kausap ko sa online at naririto, marirestored ang lahat ng nawala sa iyo. Why? Ikaw ay magiging masunuring anak ng Diyos. I decree and declare ang kausap ko ngayon. Yielded, submitted, surrendered lahat kay Lord. Pumalakpak, say amen. Hindi mo gugustuhin malimitahan ang move ni Holy Spirit sa buhay mo. But it can be. The Holy Spirit is quenched. The Holy Spirit is grieved. Do not grieve the Holy Spirit. Paano nag-grieve? Pag nagkasala ka, pag nakikipag-away ka, pag ikaw na may hindi naman kailangang malakas ang boses, huwag naman. Kalma ka lang. Avoid speaking harsh words. Nagigrieve si Holy Spirit. Nagigrieve si Holy Spirit. Magbago na tayo, please. Love, love lang. Hindi lang pag February. Araw-araw. That's the power. There's power in love. You have the power and authority. Amen? Gamitin natin the power of love. Nagigrieve si Holy Spirit, nakuquench. Do not obey the Lord. Sundin natin si Lord. Do not quench the Spirit. Huwag mo ngayaang malungkot. Persona po si Holy Spirit. Nasasaktan siya. Nasusugatan kapag ang kanyang anak ay inaway mo. Kapag ang isang leader ay inaway mo. Ikaw ay mali, tanggapin mo pag ikaw ay mali. Give double honor, sabi ng apostol, sa mga senior pastor. Hindi nyo alam ang mga sleepless nights na kanilang ginagawa. Sabi ng apostol. Totoo po yun. We pray for everyone. May dumating nga po sa aking message na nasa ospital, paano daw ang gagawin, tumatawag, kahit ako'y nasa summit. Inassist ko kasi ospital Inassist ko. Kasi nag-pop up. Ako po ay nag-chat ng mga messages, ay nag-pop up, natawag. Sabi ko, ining ako narito sa summit, si mama po nasa ospital po, kailangan po ng prayer. Pakinig mo ba ako? Ako'y narito sa summit, sige punta ka rito, pagpe-pray natin mama mo. Tapos dun sa prayer, 5 kaluluwa. Ang isa galing sa ospital na kanyang kinaroroonan. Patay na yon. Ang 2 kaluluwa, patay din. Ang 2 mangkukulam. May ginawa ang Lord. Palapakan natin si Lord. Nakalaya. A person can hinder the Spirit's activity through disobedience, neglect, or wrong attitudes. Mga magulang ko at kapatid, stop disobeying God. Love everyone. Mahalin natin ating kapwa. Ayaw mong ikaw isaktan, wag tayong mananakit. Sumunod po tayo.
It's not about the position. It's the Lord. What mattered to the Lord is our character. Christ mismo ay naging tunay na servant. Yan pong itinuro sa amin sa summit. So a person can hinder the Spirit's activity. Gusto ng Holy Spirit ma-produce sa'yo all the best. The strength, the courage, and discouragement galing yan sa enemy. Gets po natin? Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay full of encouragement. Para ikaw ay maging encourager. Kaya lang nahihinder ang activity, ang move ni Holy Spirit kapag tayo gumagawa ng mali. Kasi nare-resist at nalilimitahan ang ikaw na mismo kapag hindi ka nagpatawad at hindi sumunod. Sino rito mula sa araw na ito masayang susunod kay Lord? Shout amen! Saya kaya ng masaya sa loob ng tahanan? Ang saya kaya ng masaya sa loob ng family, ng ministry, loob ng church, sa loob ng mga, kung saan man kayo nagtatrabaho. Yan po lagi ang aking counseling sa aking anak. Love them, anak. Love them. Love them. The power of love. Love them. Pasado ka dyan. Siyempre, mga iba-ibang lahi, iba naman ang mga ugali. Number 4. So, nag-gets po natin na wag nating patuloy na susugatan. Nasusugatan si Holy Spirit pag tayo hindi sumusunod sa gusto niya. Sundin natin ang gusto niya. Magmahalan tayo. Sabi mo, love, love lang. Oh, tumingin ang naririto dito, sabi mo, I love you with the love of the Lord. Kayo rin. 1, 2, 3, go. I love you with the love of the Lord. I love you all with the love of the Lord. Yung tunay, ha? Tunay. Number 4, immaturity limits spiritual effectiveness. Lumago na tayo. Mag-matured na tayo. Huwag nang pabebe. Immaturity limits spiritual effectiveness. Ikaw at ako'y may power and authority. Lahat, hindi lang kaming pastor. Lahat bilang anak ng Diyos. Gets? Saan galing ang power and authority? Nakikinig po tayo? Galing kay Lord. Anong power meron tayo? Like a dynamite. Anong authority meron tayo? Legal. Binigay ni Lord. Kaya lang, we need to submit, surrender, yield, obey. Ngayon, dito sa number 4, immaturity limits spiritual effectiveness. Binigyan ka ng power and authority hindi dahil sa position mo, kundi dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, bilang anak ng Diyos, yan po ay magiging sharp. Habang ikaw ay nagiging masunurin, it doesn't matter kung ikaw ay pastor o hindi. Ang mahalaga doon, masunurin kang anak ng Diyos. Magiging sharp. Pag ikinagsalita sa pangalan ni Jesus, stop! Ang gawa ng kaaway, tigil yun. Anumang panliling lang ng kaaway, hindi ko pinahintulutan sa pangalan ni Jesus, tigil yun. Anumang umiiral na sakit karamdaman sa aking pamilya, stop! What do you think? Titigil o hindi? Titigil. Sa pangalan ni Jesus. Why? Ang authority na meron tayo'y legal. Kung tayo sumusunod, nagsasubmit, pero nagiging ineffective, nalilimitahan ang galaw. Kapag tayo ay panay ang suway. Gets niya? Naunawa natin. Kasi sabi, ba't gayong Kristiyano? Yung Kristiyano naman, gayon ang buhay. Eh, sino nagpahintulot? Alam nga naman ang Lord. Eh, di yung tao rin yun. Basta lagi ang deklarasyon ng apostol, lahat tayo pasagana ang buhay. Lahat tayo aangat ang buhay espiritual. Lahat tayo ay pagpapalain ni Lord. Lahat tayo makakaranas ng matinding biyaya at marirestore ang lahat ng nawala in Jesus' name.
Sabi ko, in Jesus' name, marirestored ang lahat ng nawala sa'yo. From this day on forward, we are in the praise of worship. Narito si Holy Spirit. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, dinideklara ko lahat ng nanakaw sa iyo at sa akin, sa sino man maging sa online. Mababalik na mabilis, walang adlang, mababalik. Sa pangalan ng Hesus, mabilis. Higit sa nawalay, mababalik. Father, I decree and declare in your presence, mababalik ang lahat ng nawala, spiritual, financial, material, emotional, relationship. In Jesus' name, sabihin mo, it is done. Abangan mo. Sa amin po, nababalik. Experience po namin. I keep on declaring, but I keep on obeying God. I keep on loving others. Yun eh. I keep on. Pero hindi ako perfect. Hello? I keep on loving the unlovable. Alam mo, yan ang asawa ko. For the glory of God. We keep on loving the unlovable. Yun ang sikreto na hindi na sikreto. Mababalik ang mga nawala continuously. Sabi mo sa iyong katabi, excited ako, mababalik ang lahat ng nawala, lahat ng nanakaw. Kasi from this day on forward, ako'y magiging more loving, ako'y magiging more caring, ako'y magiging madadagdagan ng pagsunod ko sa Lord. I will love the unlovable. Taas ang kamay, you will love the unlovable. First, you will love God, you will obey God. Higit pa sa nawala, patuloy na mababalik. Expect mo yan. In the name of Jesus. That is the authority. Legal yan. Kasi nangyari na sa Bible. Sabi ni Lord, ipanalangin mo mga kaibigan mo. Pumula ng ipanalangin ni Job, saka nagsimulang magbalikan ang mga nawalain. Gets niya? Doon nagsimula. Nung ipakita na itong mga kaibigan niyang, nung panahon siyang nangihina at may problema, nasaan ka kayo? Sabi nila, ipanalangin mo. Ikaw ang binigyan ko ng power and authority. Ipanalangin mo sila. Ay, nung gawin pinakamagandang asawang ibinalik ni Lord. At nadoble na triple pa ang kanyang mga hayop at mga ari-ari at tinatangkilik. At pinakamatalino ang kanyang mga anak. Palapakan natin si Lord. So, immaturity limits spiritual effectiveness. Wala nang matitisurin. At ikaw at ako'y pagpapala. Hindi ka criticizer, nakikritik mong suot mo yung iksing naman napunta rin. Bakit? Hindi. Welcome. Mahalin natin ang lahat. Huwag tayong magkikriticize. Welcome. Ang mga bago na mahaba ang buhok, may mga hikaw na lalaki, welcome. Sabihin natin, welcome. Ipadama natin ang love. Ano meron tayo? Love and care. Bakit di natin alam ang pinagdaanan nila eh? Lalong hindi natin alam ang nasa puso nila. Baka daig ka pa. Baka sila, lapit-lapit nila kay Lord. Tapos ikaw, ang dami mong sinasabi. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo ganon. Masunurin tayo at mapagmahal. Amen? Immaturity limits spiritual effectiveness. Hebrew 5:12-14 talks about believers who should be mature but still need milk. Matatagal ng Kristiyano, pero gatas pa rin. Madaling matisod. Sabi mo sa iyong katabi, partner. Hindi tayo nakafocus sa tao dahil ang tao hindi perfect. Ang focus natin kay Lord, the perfect one. Amen? Hindi tayo nakafocus sa problema, kay Lord tayo nakafocus. So, kung nais mo na ang power ni Lord sa iyo ay very sharp, even the discerning spirit, discern mo eh. Yan po'y kailangan naming mga senior, na discern po namin kung saan galing spirit, kung sa Lord o hindi. Siyempre, hindi po kami nagsasalita, but we pray. Yan po yung binibigay ng Lord to pray right para manalangin ng wasto. So,
lack of spiritual understanding keeps a person from deeper things. Kaya ito itinuturo ko sa inyo, this is spiritual understanding. Para lumalim tayo sa ugnayan natin kay Lord, ayaw ko naman may magiging victim. At ikaw ay hindi rin mambibiktima. Ikaw ay overcomer at ikaw ay pagpapala. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ikaw ay overcomer and you are a blessing. Ikaw ay blessing. Ikaw ay pagpapala. Pumalakpak ang mga pagpapala at ikaw ay pagpalain ng Lord. Number 5, growth requires renewing of the mind. Bakit walang pagbabagong nangyayari sa tao ng mga Kristiyano? Ang isang Kristiyano ng totoo ay walang pagbabago kapag hindi na bago ang laman ng isip. Kailangan ng laman ng isip na dati ay palta ng bago. Sabi nga po ng aking narinig na isa sa speaker, at ayun naman po yung totoo, ito pong nauna ay Nokia at ito pong BlackBerry. Sila po ang nauna sa technology pero hindi sila nag-move forward. At ngayon, ano po ang malakas? iPhone. Akala nila ay satisfied na sila hindi na sila nag-improve. Hindi nila binuksan ang pintuan for improvement, for development. Nadaig po ngayon ang Apple. Ikaw rin at ako bilang Kristiyano. Paltan mo na yung mga old. Kaya po tayo dito sa church, we adopt the new journey. Anong journey natin ngayon? Welcome sa loob ng church. Sino man sila. Ano mang katangian nila, welcome. At dito, ang kultura ng JA1 ay loving, forgiving, walang awayan, mahalan lang. Yan ang maganda. Dumalaw yan sa bawat pamilya. Mahalin kahit hindi ka ibig-ibig. We need to be caring, loving, lalo sa mga bago. They need care. They need attention. Give attention unto sa mga... May bago po ba dito? May bago? Kaya ang saya sa tahanan pag nagmamahalan. May mga pagkakamali, pero huwag ka nang tumutok sa pagkakamali. Why? Buhay ang Diyos, kaya siyang baguhin. Huwag mong kukunin ang role ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang kayang bumago ng buhay. Hindi ikaw. May hirapan ka. Pag binago mong pilit ang tao. Hindi, sabi mo sa iyong partner, hindi mo kayang baguhin ako. Hindi mo ako kayang baguhin. Si Holy Spirit. Role yan ni Holy Spirit. Amen? So growth requires renewing of the mind. Maging open po tayo for a change. Marami pong ibinababang pagbabago. So be transformed by the renewing of the mind and the Spirit works with the Word. Nung ko pa po ito sinasabi sa inyo, kahit sa unbeliever, ang Holy Spirit ay kumikilo sa Word. Kaya kailangan i-share muna, panahon na para mag-share sa kahanggan. Panahon na mag-share sa kaibigan, panahon na para mag-share sa kaopisina, katrabaho. Maging bukas po tayong aklat ng Biblia na tayo po ay magandang halimbawa sa iba. Sabi mo, narinig mo ang sinabi ng Reb Alice, tayo maging magandang halimbawa sa nakapaligid sa atin. Be a good example. Taas ang kamay, magiging good example ka. Pumalakpak sa Lord. Amen. Sealed by the blood. Laging may nanonood. Sa spiritual, meron din. Unay si Lord. Alam mo, wala. Sa lahat ng sinabi mo, sa lahat ng ginawa natin, may nanonood. Sino nanonood? Una, ating Diyos. Padalawa, kung saan ka naroon, may nakikinig. Ay, gayon ba? Gayon ba? Gayon ba? So, growth requires. A person may have the Holy Spirit. But if they don't know the Word,
don't understand it, or don't apply it, they can live far below what's available to them. Lagi ko pong sinasabi, nihanda na ni Lord lahat. Lahat yan naka-prepared na. Kailangan mo, kailangan ko. The protection, the blessing, the grace, the favor, the solution, lahat yan nakahanda na. Kaya lang, kapag wala kang word, meron kang ang word, di mo na-apply, yung inihanda ng Lord, baka hindi mo matanggap. Pero, sino nagsasabi mula sa araw na ito, pahalagahan mo ang word? Walang na amen? You will apply the message of God, the word of God. At higit pa sa inaasahan mo, ay kayang ibigay ni Lord the healing, the miracle. Ngayon din, magaganap. Magdesisyon ka lang. Magdesisyon ka lang. Sabi mo sa iyong kapartner, magdesisyon ka lang na sumunod. Magdesisyon kang magbabasa ka ng Biblia. Ia-apply mong narinig mo. Para higit pa sa inaasahan mo, Ephesians 3:20 ay ibibigay ni Lord sa'yo. Ako'y nagdideklara, Father, in Jesus' name, bawat isa sa aming matatanggap namin, higit pa sa aming inihingi. Dahil ang bawat isa ay nagdidesisyon in the name of Jesus na pahalagahan ang iyong salita simula sa araw nito. Higit pa, higit pa, higit pa. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, nadeklara na. Magiging mapagbasa ka at mag-a-apply ka ng Word of God. Yun ang nangyayari. Hindi natatanggap ang miracle, ang healing. Why? Hindi natanggap. Maganda na sana yung patotoong inihanda ni Lord. Nahinder pa. Hindi ini-apply ang Word. For the glory of God, bumuo sa akin ng Lord ng napakaraming patotoo, hindi dahil ako'y magaling sumunod, kundi dahil mabuti ang Diyos na nakilala ko at sinunod ko. Naunawaan ko ang gusto niya, ang marinig sa akin, siya'y manggagamot ko. Ang marinig sa akin na siya'y Diyos ng himala noon, ngayon at magpakilanman. Ang marinig sa akin, mahalaga sa kanya ang love. Mahalin siya ng higit. Iniwanan ko ang negosyo. Para lang patunayang, mas mahal ang kita, Lord, kaysa pera. Nakasunod ako dahil ako'y magaling, hindi. Because of the Holy Spirit working in me. I allow Him to move. Siya yung naglagay ng pagnanasa. Sipag-sibag kong magnegosyo. Hanggang Mindoro, hanggang Kaido, may negosyo ako. Hanggang Mindoro. Pero yan, pinaltan ni Lord. Sumunod lang ako. Pinaltan ng Lord ang desire. Nag-full-time ako. Kahit ang asawa ko, ang iiwanan ko. Kulang sa alam, tahimik na tao. Pero binago ni Kristo. Pinatunayan ni Lord. Buhay siya sa buhay ko. Mas masaya ako ngayon kaysa noon. Lalong makita ko kayo'y nag-i-improve at kayo'y lumalago. Masayang masaya ako. Na kayo'y tumatanggap ng mga himala at may mga patotoo kayong nararanasan. Ang saya-saya ko, pero higit na masaya ang Panginoong Diyos. Ang malaman kong kayo ay effective. Nagpe-pray over. Pero higit sa lahat yung karakter nyo, mahalaga sa akin. Mahalaga sa Lord. Not the accomplishment. Why? Bilang senior pastor, yan din po ang sinasabi ng Apostle Art. Live a holy life. Have a holiness mentality. Namuhay tayo na may kabanalan. Why? Nalilimitahan ang move ni Holy Spirit kapag hindi tayo namuhay na may kabanalan. Binigay na sa iyo, sa akin, ng legal authority.
It is legal. And the power is dynamite. Magagamit natin yan para siya'y maparangalan. Sabi ko, magagamit natin yan para siya'y maparangalan. Aani si Lord ng matinding parangal sa buhay mo. Sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Palamakan natin si Lord. Lahat ng inyong mga tanim, nasa tanim sa matabang lupa. Amen? Ako namin natutuwa sa Lord talaga. Ni-encourage ako ni Lord. Mamaya, makakatikim kayo ng ngayon, pomelo, suha. Ako po'y napadais dun sa aking inaanak inaanak sa ordination. Ninang, ano yan? Yung suha, tinikman ko, ang sarap, malamig-lamig. Yung pala ay galing siguro sa nilagay niya dun sa kanyang tumbler. Sarap nito. Paborito ko pa naman yan kahit na every meal meron. Hindi nang bibigyan ko kayo. Bigay niyong address niyo. Yun. Sabi niya, Sabado, na-advance ang blessing. Nung Friday, isang box na suha. Matikman niyo mamaya mentoring. Pero may bigay doon si Pastora Lisel, dinala ko rin. May kahalo pa na. Sabi ng aking inaanak na si Dennis, sabi ko, pakibigay kay Dennis dahil mabigat. Doon sa akin, si Dennis, asawa ni Rona. Sabi ko, mamimigay ako sa inyo, kaya lang kadami nyo sa summit. Kadami nyo naman. Sabi ni Dennis, 4 lang po, ari. Ibig sabihin, parang inyo laang. Ay, nakabasta po yun, naka-sealed. Pagbukas ko sa amin, sabi ko, kaya siguro sinabi ni Dennis na 4 lang para wag akong mamigay. 7 pala ang laman. Di nagdala naman ako ngayon para sa mentoring. Napapaibig na kayo? Ang sarap. Promise, sarap. Kung sabihin, kakatuwa naman, ano kang bilis ng blessing? Sabihin mo, ang bilis ng blessing. Na-advance pa nga. Tapos di naman ako nangihingi. Sinabi ko lang, sarap nito. Ninang, bibigyan ko kayo. Bakit? Sa manggagaling Davao, naroon ng asawa ko. Nga naman, tama pa lang aking nilapitan. Hindi naman namin kahilera. Lumapit lang ako din eh. Ilang hakbang lang, may blessing na. Sabi mo sa iyong katabi, ilang hakbang lang. Makakatikim kayo. I always share the blessing. Masaya po ako eh. Itong aking inanak, 4 lang po ang laman. Sabi ko, magandang pagsisinungaling itong ginawa. Hindi naman kasi niya alam kung ilan. Pero isang box po yun. Dala ng asawa niya, pumunta sa summit, Friday. Ninang arin na, door to door eh. Yun. Ang sarap na suha, galing Davao. Nga taga Davao, hindi ko alam kung nakakarating dyan na aking preaching. Ay, ang sarap ng suha ng Davao. Sabi mo, ilang hakbang lang may blessing na. Humakbang ka dyan, baka katabi mo may handa para sa'yo. Mga natanggap na ko rito kanina eh, ano ba yan? Hindi nga lang, iisang hakbang laang. Sabi ng pastora, meron po kayo ditong t-shirt. Saan galing? Ayan po yung binili namin para sa inyo. Ano pa yun? Si Len. Sabi ko, ano kang amoy yun? Ano kang sarap, no? Bibigyan ko po kayo. Naka-sealed, peppermint. Kasama ko siya sa summit. Len, nandiyan ka ba? Nagkaroon ako ng peppermint. Yung po yung nilalagay dun sa aming humidifier. Naamoy ka. Ano gayon? Ay, doon ako bumili kay Len. Sabi, regalohan ko po kayo ng peppermint. Isang di pa lang, ang layo sa akin. Binigyan ako ng blessing na yun. Mamahalin po yun, yung humidifier. Kung ano-ano po ang akin natanggap, sabi mo sa iyong katabi. Minsan, isang di pa, ilang hakbang, ang blessing. Abutin mo yung isang di pa diyan. Baka na diyan ang blessing naghihintay para sa iyo. Ayun, mag-ina. Parang 3 di pa. Ako'y nakaratikim ng biyaya ng tawag dito kape. Dami kong kape. Sunod-sunod ang kape. Galing Singapore, galing Ozone, saan pa yung isa? Galing UAE. Dami kong kape.
Pero pag dito, gusto ko yung black coffee dyan. Okay. Oh, yung hipag ko hindi nakarating. Pinadalang kami ng, sabi ko, ang kakatuwa naman si Ate Aids. Ate Aids, nanonood ka ba? Hindi ng faith niya. Number 5. Growth requires renewing of the mind. I-replace po natin yung mga feeling tired, feeling lonely, feeling depressed, feeling something is wrong in your mind. Replace Word of God. Ito po ang battleground. You need to replace who you are in Christ. You need to replace who the Lord is. He's faithful. He's forgiving. I-replace mo yan. Laman kung bakit ka nadidepress, bakit ka nai-stress, because may ginawang problema ang anak mo o sino man, replace mo ng kung sino si Lord. He's almighty. He's sovereign. He's miraculous. I-replace mo utak mo. May sinabi ang doktor, pangit, replace mo, si Lord ay nagpapagaling. Walang imposible sa Kanya. May pinag-pray online, abroad ako. Oh, nakalaya. Online yun. Sa ibang bansa, bago ako umalis puntang Hong Kong, kailangan. Nakalaya, 5 kaluluwa. Online yun. Prayer, siya mismo direkta. Sabi pa niya, ay baka po malakas. Hindi, uutusan ko, hindi malakas. Kasi nahihiya, baka may makarinig. Okay, yun po yung ginagawa ko pag Christian. Pero pag hindi, kailangang mapuntahan ng pastor kung nasaan siya para ma-truth encounter at maalagaan. Gets niya? Pag unbeliever po, mahirap na tatanggap lang ng himala at hindi na maaalagaan spiritual. Kailangan po kaya kanina may lumapit sa akin, nasa Cavite raw, sabi ko, ikokontak ko ang JA1 Cavite. Kasi unbeliever. Pag ako po, gusto ko pwede naman online, pag-pray, alam kong kikilos ang Lord. At pagkatapos, si Lord after sa kaluluwang maligtas. Gets niya? Ako rin naman. After ako, hindi lang sa healing. Gusto ko sila magpatuloy sa Lord. Kaya sa kausap ko kanina, sabi ko, kukontak ko ang JA1 Cavite. Kung may nanonood sa JA1 Cavite, ibigay sa akin ang contact number. At ibibigay ko sa inyo ang magpapapray. Again, a person may have the Holy Spirit, but if they don't know the Word, don't understand it, or don't apply it, they can live far below what's available for them. Nagsimula ka maging born again, na-born again ka, magpatuloy ka, Word. I want to share this from the very start, Word. Now, here I am, ginagamit mightily ni Lord because I have the Word of God. Higit sa lahat, ang apostle natin, Bishop Art. Marami po siyang implanted na word. Kaya anumang pagsubok, pasado. Sabi nga po nung isang kausap ng apostle, para namang ang Diyos ay unfair. Parang may kinikilingan si Lord, sabi rin ng apostle sa kausap niya, na bishop din. Bakit naman? Bakit mo naman nasabi? Kasi ikaw ay super blessed. Ang dami mong blessing. Sabi sa kanya. Sabi naman ng apostle, aba, pwede naman Gusto mo gang kagaya ko'y nalason. Ako'y nalason. Ako'y naipit ang paa. Naipit ng bus, pero hindi na nalason, hindi na ako'y nakulong. Gusto mo gayon? Alayain na. Ikaw na lang ipagpalaan. Umayaw dun sa naranasan. Kinulong din naman, wala namang kasalanan. He paid the price for the blessing. Ganon din tayo, pay the price for the blessing.
Nandyan ang mga pagpapala. Sunod lang tayo sa Panginoon. Maging loving tayo. Maging caring tayo. Maging forgiving tayo. Talikuran natin ang nakakasakit sa Lord. Mag-mature na tayo. Renew our mind. Palta ng Word of God. Number 6. Pero bago yan, it's not just lack of knowledge, but also rejecting or ignoring truth that leads to powerlessness. Ini-ignore, nire-reject ang word, magiging powerless. Pero ikaw ngayon, ikaw at ako ngayon, pahalagahan mong Word of God. Kakunti na men. Pahalagahan natin ang Word of God. Papalitan natin anumang mali sa ating isip, papalitan ang salita ng Diyos at mga pangako. Say amen. Say hallelujah. Number 6. Dito na po ako magtatapos sa number 7. Number 6. Truth is what sets people free. John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya mahalaga ito. Ang truth, yung Word of God. May sinabi ang doktor, ito ka, ganito ka, ito pa. Hindi yan ang totoo. Ang totoo, sa latay ni Jesus ay gumaling. Ang totoo, walang imposible sa Diyos. Ang totoo, ang Diyos ay mapaghimala. Ang totoo, ang imposible sa tao, imposible sa Lord. Ako nasa harapan nyo, ang ginawa ng himala, without any operation, without any medicine. Tunaw, ang malalaking bukol. Walang kinalaman ang medicine, walang kinalaman ang operasyon, na tunaw, na alis lahat ng mga bukol. May ginamit lang na nag-pray sa akin ng Apostle Bishop Art. Truth. Sinabi ng hipag ko, lalaki ang bukol pag lumaki ang bata. Nabaliktad. Lumalaki ang bata, lumiliit ang bukol sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Truth. Tinakot ako nang anong tawag dito? Ultrasound. Ang dami, ang lalaki, kabilat kanan ng ovary mo, ang lalaki. Ba't ngayon ka lang nagpa-check up? Ang lalaki. Diba, sa normal na tao ay matatakot. Truth. Kaya akong pagalingin, kaya akong palayain, buhay ang Diyos ko, makapangyarihan ang Diyos ko, kayang tunawin, kayang alisin, kayang i-remove, kaya ng Panginoong Yesus na walang operasyon at walang gamot. Gagaling ako. True enough, naganap. Truth. Kung sino si Lord will set you free. Truth. Aralan natin ang mga nasa may fear, may takot. John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Naandyan yun, anak. Ay, hindi pala dyan. Dyan. Andyan. Wala ba? Wala. Hindi ko pinadala. Pinakita kaninang first. Wala. Pero pinakita kanina. If someone doesn't know the truth, they may stay bound. Ang taong hindi alam ang katotohanan, mga unbeliever, sila nanatiling gapos. Pero ang kaharap ko ngayon, ayaw kong may chain na gumagapos sa buhay ng bawat isa. Ikaw at ako'y malalaman natin ang katotohanan that we have power in the name of Jesus to cancel and destroy in the name of Jesus. Every bondage be destroyed. Every chain be destroyed. Every captives be free. Hindi ko alam kung sino nakatanikala sa pamilya. Use your power and authority to cancel and destroy. Sinuli ang naniniwala na ang authority na meron na binigay sa iyo illegal. Shout hallelujah.
Sino naman naniniwala at itong pinaniniwalaan mo, i-apply mo? Shout hallelujah. I-apply ko. Sabi mo, i-apply ko. May legal na authority ako galing sa iyo, Panginoong Diyos. To cancel and destroy lahat. At palayain ang nasa bihag, pagkakabihag. Every chain be broken. Yun. Chain is broken. It finished on the cross. Now I'm all living. Kaya mamaya. Ay, baka mahirapan. Yun na lang Pero may Jesus na rin yung chain be broken. Paano nakakalaya ang tao? Through the word. Gamitin mo ang power and authority na meron sa iyo because of the Holy Spirit. Malaman mo ang katotohanan. Ito magpapalaya. Ang katotohanan that you are seated in the heavenly place. Ito po yung next week, mas maganda. Tatapos na po ako. Bakit walang nangyayari? Kasalanan na tinatago. May kasalanang tinatago. Walang prayer life. Walang word of God. Takot at puno ng pag-aalinlangan. Bakit walang nangyayari kahit Kristiyano na? Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Kailangan mong maunawaan ang sinasabi ng Biblia, ikaw ay ulo, hindi buntot. That God is greater in you, 1 John 4:4. That God is producing love, joy, peace, even lalo, especially in trials and storms. You have power, you receive power and authority from the Lord using the name of Jesus. When you obey God, when you surrender, when you submit, powerful ang paggamit ng name ni Jesus. Ituturo ko po next week bakit nagiging hindi effective. Itutuloy ko po ito. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya tungkulin namin bilang senior na ituro sa mga tupa ang itinuro ko ngayon. Ayaw ni Lord na ikaw ay magiging victim. Nasaan muli ang mga overcomer? Shout hallelujah. Hindi ka talo kasi mahina ka. Talo ang tao kasi hindi mo alam kung sino ka. Natatalo ang tao dahil hindi mo alam kung sino ka. Kailangan alam natin tayo anak ng Diyos. Kakampi natin ang Diyos sa tama. Pero pag tayo nagkamali, hindi niya tayo itatakwil, tutulungan kanyang bumangon. Nangihina ang tao, hindi dahil mahina. Nangihina dahil hindi niya alam kung sino siya. You need to know your identity. And your identity is correct, connected to your authority. Magiging effective yung authority na meron ka kung alam mo kung sino ka, na kapag nagkamali ka, kaya kang patawarin ng Diyos bilang anak niya at kaya kang baguhin. Mas maganda po next week. Yan po ang unang malinaw kay Jesus. Jesus know His identity. He is a Son of God bago pa siya gumawa ng miracle. Yun po yung next week. You need to know and you need to act that we have new life in Christ. 2 Corinthians 5:17. We need to know our identity because it is connected to our authority. Magiging effective yung authority na meron ka at power kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Hindi nagiging mahina ang tao dahil mahina. Nagiging mahina dahil hindi niya alam kung sino siya. Ang kaharap ko at mga nasa online, alam mo kung sino ka. Tinawag ka ni Lord. Ikaw ay representative ng langit. Kakampi mo si Lord. God will gonna fight for you sa tama. Malinaw po. And you have power and authority. Hindi nasusukat yan sa laki ng katawan. Hindi yan palakihan ng katawan at hindi yan dahil sa posisyon.
Remember, ibinigay ng Lord ang power and authority sa lahat ng kanyang mga anak. Say hallelujah. Tumayo ang mga nagsasabing you have the power and authority at ngayon magiging obedient ka, magiging submissive ka. Sino nagsasabing ayaw mong saktan ng banal na Espiritu Santo? Sino naniniwala nagiging ineffective ang power ng tao, nalilimitahan si Holy Spirit kapag hindi sumusunod ng tao? Tapos ang kamay nagsabing nalilimitahan, pero ayaw mo. Close your eyes. Hingi mo ng tawad. Yung mga panahon na nalilimitahan si Lord sa iyo. Dahil ikaw ay nag-alinlangan. Hingi mo ng tawad dyan sa Panginoon. Nalimitahan ang move ni Lord. Ikaw dapat ay noong pa umangat ang spiritual life. Noong ka pa dapat na-promote. Pero huwag kang mag-alala, nakahanda pa rin ang promotion mo. Now is the time. God is saying to you, anak, mahal kita. Huwag mo na akong saktan. Stop doing sin. Surrender your life. The power na meron ka at ako ay power, dunamis, dynamite, galing sa Holy Spirit. Kaya lang, bakit nalilimit? Bakit nare-restrict? Dahil na rin ng mga Kristiyanong ayaw sumunod, pero hindi ka kabilang doon dahil simula sa araw na ito. Surrender mo lahat. Saan ka ba sobrang busy? Yan ba'y nakakatulong sa iyong buhay spiritual? Tamang tayong magtrabaho, pero yung mga leisure time, sobra na dapat tayo nag-spend ng time sa Word. Replace. Kapatid, love, joy, peace from the Holy Ghost. Kapatid, gusto ni Lord, umani siya ng parangal sa iyo. Gusto mo ba yun? Taas mo yung kamay, Lord. Gusto ko umani ka ng parangal sa akin. Taas mo yung kamay. At sabihin mo, Lord, ako'y nagsusurrender ng buhay sa iyo. Hiningi ko ng tawad sa iyo. Ang mga panahon na ako'y gumamit ng oras na kaloob mo, ginamit ko sa mali. Patawad. Patawad. Buhay na pinagkaloob mo, nagamit ko sa mali. Patawad. Bibig na nakapagsasalita, nagamit ko sa mali. Patawad. Isip na dapat ang laman ay salita ng Diyos, pero ang inilalaman ko ay nakukuha ko sa mga panahon na hindi ako nakatubog sa iyo. Sabihin mo, Lord, patawad. Sabihin mo, Lord, salamat, binigyan mo ako ng power and authority. Ito'y legal. Ito'y makapangyarihan, supernatural, galing sa iyo, Holy Spirit. Salamat. Sige, patuloy tayong magpasalamat. Lord, salamat. Kami representative mo sa lupa, na punuin na iyong kaharian, na mga taong may banal na takot sa iyo. Punuin ang iyong kaharian, ng mga taong tunay na nananalig sa iyo. Salamat sa power of your love, power of your word. Salamat sa presence mo, Holy Spirit. Kaya kami may kapangyarihan taglay, pero ayaw po naming malimitahan ang iyong galaw sa aming mga buhay. Kaya banal na Diyos, salamat. Simula sa araw na ito, Father, in Jesus' name, salamat sa mga taong sa buhay ng mga nasa online naririto na tunay na nagsusurrender ng buhay sa iyo, nangangakong susunod sa iyo, magbabasa ng Biblia, papaltan ang lahat ng mga laman ng iisip na nakaka-contaminate sa character.
Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa, Lord. Use us for your glory. Higit kaysa dati. Kahit yung kanina na. Wala kang handa. Yung kanina sabi ko, yun ang first na. Hindi mo na nag-gets yung sinabi ko na Jesus. Hindi ko na matandaan yung word na about Jesus. At ito na lang. Yun. Kaya ba? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Effective ang power na meron tayo. Chain, Break every chain. Break every chain. Arabahay. there is power Diyos, ipulangkan. Ura bakante. Udayarahay. To break every chain of sickness and diseases. Jesus, there is in the name. Sige, gamitin mo yung kapangyarihan to break every chain. Chain of sickness, depression, anxiety, lahat ng sakit karamdaman, poverty, lahat, ora bahay. Maging masamang ugali, lahat ng kasalanan, ora bakante. Failure, defeatness, magiging victim, ora bahante. Ano man ang umiiral sa tahanan, na anumang sumpa, anumang chain, kaguluhan, it has been broken. Broken in the name of Jesus. Rising up. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Haramahay. Rising up. There's an army. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Use our power. You have power. To break, 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 break. To break. Break every chain. Break, break. Every chain be broken in the name of Jesus. Sa buhay ng mga naririto at nasa online. Every chain of sickness, disease, poverty. Every chain of mineral. Mga cancer, anumang pangalan ng sakit. Be broken. Anxiety, depression, be broken. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mga chain ng kasalanan paulit-ulit. Be broken, be broken, be broken. Pagkalugi, lahat. Takot, fear, anxiety, depression. In the name of Jesus. Chain, every chain. Sa buhay at pamilya ng bawat isa. Be broken. In the name of Jesus. Be broken. Cancer, be broken. Bow down at the feet of Jesus. Break every chain, 1,000 generation. Thank you, Lord, in this time. Ito ang faith ko. No chain. Na hindi. Lahat ng chain has been broken. Every chain has been broken. Agree po tayo. Baka may natitira pa, ikaw na. Gamitin mo ang power and authority. Come on. Kung may natitira pang chain sa buhay at pamilya ng bawat isa. Come on, come on. Every chain be broken in the name of Jesus. Now, in Jesus' name, it is done.
Papa. At sa aming pagpapartake, Lord, ng communion, thank you for blessing everyone with the blessing of the benefits of the cross. Salamat, O God, sa iyong ginawa sa cross, Holy God. Oh, sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Dahil pinalaya mo ang bawat isa, wala na rito na nakagapos sa kasalanan. We say you are holy, perfect God. Sing, holy. Ito ang kalooban mo, makalaya ang bawat isa sa lungkot, makalaya sa takot, makalaya sa depression, anxiety, makalaya sa mga worries and fears, makalaya sa kahirapan, makalaya at gumaling ang sakit karamdaman. Gumaling ang mga pusong sugatan. Tunay na mabuhay, na may buhay na ganap at kasiyasihan. I pray, Lord, miracle upon miracle, healing upon healing, provision upon provision, protection upon protection, freedom upon freedom, masayang buhay, masayang pamilya, masaya sa loob at labas ng tahanan, nagmamahalan. Holy God, perfect God, we love you.